Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na usapin ngayon sa larangan ng politika matapos maglabas ng matinding pahayag si Vice President Sara Duterte sa isang eksklusibong panayam. Hindi nito itinanggi ang posibilidad ng kanyang pag-upo bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Ayon kay Duterte, handa na umano siya kung tawagin ng pagkakataon at ng taong bayan upang pamunuan ng Pilipinas, lalo na sa harap ng mga kinakaharap na krisis sa gobyerno. Dagdag pa ng Vice Presidente, matagal na umano niyang pinag-iisipan ng susunod na hakbang sa kanyang karera at nakikita niya na mas marami pa siyang magagawa kung siya ang mamumuno. Hindi rin ito pinalampas ang pagkakataon na banggitin ang ilang isyong kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon na ani ay kailangang tugunan ng mas mabilis at mas matapang. Marami ang nagulat palalo nang magbitiw siya ng mga salitang tila may direktang patama sa kasalukuyang Pangulo. Samantala, iba-iba naman ang naging reaksyon ng publiko sa biglaang anunsyo ng Vice Presidente. May mga sumusuporta sa ideya na siya ang pumalit, lalo na ang kanyang mga taga-suporta mula pa noong halalan. Subalit may ilan ding nagbabala na maaaring magdulot ito ng mas malaking kaguluhan sa politika. Ilang political analyst ang nagsasabing ang hakbang na ito ni Duterte ay posibleng magbukas ng bagong yugto ng tensyon sa pagitan ng Malacanang at ng Office of the Vice President. Sa ngayon, wala pang formal na proseso o deklarasyon mula sa Kongreso sa alinmang sangay ng gobyerno tungkol sa pagbabago ng liderato. Gayunpaman, malinaw na ang pahayag ni VP Sara Duterte ay nagbigay ng panibagong apoy sa mga usaping politikal. Habang naghihintay ang taong bayan sa mga susunod na kaganapan, iisa lang ang tanong ng marami. Ito na nga ba ang simula ng panibagong kabanata sa pamumuno ng bansa? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Yes! Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Yes! Project lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipafile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! 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 Yun, ha? Pinatawad ka na namin! Kayo lahat, kailan ng sedition. May kaso na kayo bukas. Ito. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap nilang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istoryano. So ako dito, kuya waning in English ay, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing.
sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Hindi ba ibigay? Pa? Wala ibibigay! Yan yung unang. Sabi mo! Wala ibibigay! Hindi si Amy. Lagi na lang ang bangan. Sorry, ma'am. Talaga ba ibigay? Nagpuputol. I'm sorry, ma'am. Budol, budol! Sabi ko, Wala okay na. ibibigay! Duterte! 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 Alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako. Kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Bangag! Oo. Buslot, butas! Pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya Adik! Butas! Butas! pagkida. Butas! Diba? Buslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag Ay, sorry, ay sorry, butas. sorry, mami. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Kung hindi, yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? Matino ka! Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nagkulong na. Humindi yung
partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin dito. Kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Tama. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan, anong kapasidad niyan, at sino yan siya. Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap. Magkano bilihan ng boto dito? Dami. 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing na. Bigas ang ano dito palitan? Oh, ilang kilo? 5 kilo. So magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan na yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang. Aminin niyo. May utang pa. 1,300 ang natatanggap ninyo. Tumigil ka dyan. O hindi pa lahat. O. Bakit 1,300? Eh ang akap, magkano ba akap? 1,000. Di ba 5,000? Hello sa mga viewers. Paki-share po yung live natin. Paki-share para mas makarami yung makakarinig doon sa sinasabi, update ni Vice President Sara Duterte. One for me, one for you, one for me. Paki-share po yung live natin. Paki-share po yung live natin para marinig natin yung update kay Sara Duterte. Nawawala kasi yung respeto Please ng share tao sa isa't our isa. live. Please share our live. Sabihin ko sa inyo kung bakit Paki-share po yung live natin. Sana po. Pamilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Okay.
Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? Yun At lang. bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Yun lang. Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanongin nyo naman yung sarili nyo. Thank you Ang sa nagbigay ba 195 nito ay viewers. karapat-dapat Paki-share po. maging Thank leader you. ng bayan natin. Dahil malamang iposta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay Thank you sa 200 viewers. niya sa inyo. Pera yan, ha? Thank you sa 200 viewers. So, Paki-share po. tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Tigilan Huwag mo ako. matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago Paki-share, naman yung boto share natin. po. At pangalawa, kung sino man yung manalo, na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Hello sa Kaya mga kung sino man yung viewers. nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. Tama. At, may isa? Check ko lang mo, nakikinig kayo? Ano yung isa? Anak! Oh, see? Hindi na nakikinig. Nadidistract kami sa row! Na-distract kami. Ang ganda mo. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag ano, pag may palitan ng pera. Yung isa ay, ano, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? Si Dad. Political dynasty! O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Kapasidad! Pangako, pasitigan. Ay, grabe yun. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang naalala ninyo. Ano wala pa? Huwag makinig sa pangako! Huwag daw makinig sa pangako, Ay, sabi niya! Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Huwag maniwala sa pangako daw! Huwag sa bayan! Ano? Huwag pang Na-distract sa ganda mo. Daniel, ano? Oh, ano isa? Check ko lang, nakikinig ka. Tumupad sa pangako! Hindi ito totoo na kilay ko ha, drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka, kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Patingin. Namin Kitang-kita. kayo nakikita. Hindi joke yan ha. Ayun ang nangyari yan. Kasi ayaw Ang linaw nung sa'yo. yung kilay. Eto! Ano, wala? Hindi tumupad sa pangako! Hindi daw tumupad sa pangako, nakasamuti! We're buying nila! Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Pag kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong
anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din na nagtatanong, kamusta na? Bring him home! Digong? Bring him Sinasabi ko home! lagi, okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking asawa. Duterte! Duterte! Hindi yung maganda ko na kapatid. Yes! Iba po yung nanay niya. Maganda ka naman! Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin. Bring him home! Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yun eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nandito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? ABP? Okay. Thank you. Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe, ang awkward talaga. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya... Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Na ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. So, na. Malunod ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador,
Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol ng dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan Thank you sa Dahil minsan 272 sinasabi ninyo, viewers. 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos. Lalim mo na. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba, check ninyo ang pangako kung natupad pa bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba, parang ano, yung politiko ba, parang boyfriend yan ba? Diba? Pa-share Ang po, lalaki, pa-share yung kapag live natin. nililigaw, Thank you. ibibigay sa isasabihin sa iyo ang lahat. Ibibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am?
Hindi kita iiwan. Ano pa? Mahal kita. Ano pa? Mahal na. Mahal kita pababayaan. Magpakailanman. Ikaw lang mag-isa. Habang buhay. Habang buhay. Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinayak kami. Pinaiyak, Iniwan. iniwan, Pinabayaan. sinaktan. Pinaasa. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo, pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Pangako. Pangako na papako. Na hanggang ngayon Napapako. ay hindi pa naibibigay. 21/4. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, huwag. Alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni, na nangako ng 20 pesos. na hindi. Kayang gawin. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Paper lang, tawag ko saglit. Kunin ko lang yung ano ko. Yung congressman Mamamatay ninyo yun. dito, yung congressman ninyo dito, hindi ko, alam nyo kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng liig niya. Naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simbak ko yung mga taga second district sa Kuan. Uy! Inakusahan niya ako ng, lahat, inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan?
ng syudad ng Maynila. Di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido. Nagboto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi natutupad. Okay ka na. Yan ang, kung kita nyo, nasaan na ang bansa natin ngayon. Nasa pangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala sa BDM. Hinihingi ako ng patawad. Hinihingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Sabi, mamuli na ito, uy. Di pa mo mamuli? Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na po anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi! Alam ko! Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte nga na Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tignan ninyo yung pako. At, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung mga tawhanan yun. Kasira ng Ano ba ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Sir, makukulong tayo niyan. Kung paalisin, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Paano maka-uwi si President Duterte? Napinding natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, huwawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin na in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din niya, kasi makalimtan ko nila, mabulok pa din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang ito. Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At
kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog. Mabilis lang yan. Halu-haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin! Sorry ma'am. Asin, ano pang ilagay ma'am? Mantika. Oo, mantika. Jayden, nakikita mo? Bawang, Awak sibuyas, ka na bawang ba? sibuyas, asin. Umawak. Sabi niya sa akin, Umawak ko. pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulok ng tubig. Awak. Yan. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am?